Give Chang a chance. Narito. Nasa kultura nating mga Pinoy ang sama-sama all sa iisang bahay. May kilala nga po ako, 48 sila sa loob ng iisang bahay. Na maliit, sa totoo lang. Kasama sila lolo, lola, tito, tita, pinsan, asawa, bilas, apo, ay ewan. E paano kung mayroong hindi magkasundo? Pihado yan. Pihado yan. Kaya nga nauso yung pader eh. Hindi ba? Awkward. O kaya sakit sa ulo. Gaya na lang ng magtiyahing bisita natin ngayong araw. Ang tiyahin nasasaktan dahil wala daw galang ang pagsasagot-sagot ni pamangkin. Ganon pa man ay gusto pa rin ni tita na bati-bati na lang. Kaya hiling niya sana sa pamangkin, give Chang a chance. Si Inchang bilang CCTV inspector na nagtatrabaho sa kanilang barangay ay tumutulong sa mga problema sa kanilang komunidad. Pero sariling problema sa pamangkin na wala daw respeto sa kanya ay hindi nila maayos. Ganun po masiyahing tao yan si Pipoy. Ewan ko lang po inaway nilang dalawa kasi magtsahin yan. Talagang minsan may misunderstanding po. Taklesa talaga yan si Inchang. Pagod na si Inchang sa sobrang katigasan ng ulo ng pamangkin. Dagdag sakit sa ulo din at hindi pa raw siya nakakatulong sa mga bayarin. Marami silang pinag-aaway regarding sa pamilya, regarding do sa mga utos ng para sa barangay. Kasi minsan that time na minsan nakita niya, inutusan niya bilang pamangkin na utusan para magpanik ng gamit o something na ano dito sa barangay, hindi niya napasunod, kaya sila na madalas na nagtatalo. Heto na ang magtiyahin, Inchang at Pipoy, harapan na. So anong tawag niya sa'yo, Chang Inchang? Ate. 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 Pero tiyahin ka niya. Opo. Ayun, okay. Ilan kayo lahat-lahat sa bahay? Bet 20 plus kasi five families. 5 families? Ako, mga asawa nung mga pamangkin ko, pamilya ko, ate ko. Oh. Buhay pa yung pinaka-lolo-lola? Wala na? Patay na po magkakapatid? yung nanay at tatay ko. Bali, bahay lang po yun nung nanay at tatay ko. Okay. Sa inyo yung lupa? Opo. Sa inyo yung lupa? Award po ng NHA. Award. Ilang square meters yan? 47. 47! Wow! 47! Opo. So ngayon, paano kayo natutulog para mga paniki yung iba nakasabit? Hindi po. Floor. Kumbaga parang tenement. Okay. So may floor. Oo. So hindi lang 40 plus ang times 3 yon kasi so hindi naman sobrang sikip. Sa akin, sa part ng, tawag yung binigay sa akin, parte ng nanay ko, dati ko kasing kwarto, nung dalaga ako, hindi naman, okay naman po. Okay naman. Sa kanila, masikip kasi ang dami nila. Yung bakit pa po, syempre ako tiyahin, kami mga tiyahin. Pag napupunta sila pa yung parang hari-hari. Tuting, na bahay yun ng nanay ko. Oo. Ako, anak ng nanay ko, sila, apo lang. Okay, hindi pwedeng hari-hari. Opo, Hindi ganun pwede. po. Okay, Pipoy, sabi ni Inchang, give Chang a chance. Ayan. Bakit nga ba hindi ka sumusunod sa kanya? Minsan po kasi, dinadaw niya ako kumbaga sa ano dinadaw niya. Para kami minamaliit. Oo. Tulad ng pagsasabi na, ano daw ako, mag-uutos siya, meron pang mura. Pwede naman siyang magsalita ng mahinahon. Di, pasigaw pa yung ano niya eh. Pasigaw. Siyempre ako, umaano rin ako. Di wow. Baka magsalita. Teka muna, hindi mo siya anak. Ako di ako nagsalita eh. Tumahimik Teka ka dyan. muna, hindi mo siya anak. Hindi.
Bakit pa kayo nagkaka-enkwentro? Hindi mo naman siya Hindi, alam. kasi po ganito. Like example, ako, nabanggit ko po na nagtatrabaho ako sa barangay. Si chairman, pag nag-uutos, talagang hindi pwedeng hindi magbigay. Kaya ang point ko, nung time na yun, na inutusan siya kaharap yung mga kagawad, Sinong inutusan? ako inutusan papabuhat, walang tao, walang Oh. tanod. Nakita ko siya sa labas. Sabi ko, Poy, maganda salita ko kaharap yung kagawad, na doon si chairman. Poy, pwede pagpakit ng sa taas. Automatic naman, pag nag-utos si chairman, magbibigay sa kanya ng pangmerienda. Di din. Bigla niya ako sinagot na, Ilang beses akong inuutusan nun, nakatay. Ako, okay lang sa akin. Meron naman silang tauhan. Ba't tayo nilang pautos wala kang tao eh. Oo, ay. Tapos sasabihin nyo, marami daw na itulong. Marami daw na itulong. Siyempre, mamamayan kami. Natural tulungan. Ano kami? Mamamayan kami. Bakit pag hinusuman ni chairman na hindi ka bigyan ng ayuda, may magagawa ka? Natural. Ay, bawal po bulsahin ng ayuda. Bawal po yon. Atensya. Actually, meron. Bilang mamamayan, meron. Tinatanggal May na ako magagawa eh. siya. Pero nung ginawa nung ni Kagawad, pinasok pa rin ako. Kasi nga daw, may pamilya nga daw ako. Para sa akin ha, para lang sa akin, kung ayaw niyang tumulong, karapatan niya yon. Kasi sana kung anak mo eh. Oo. Tingin ko lang ha, Tama. kung anak mo siya. Kung ayaw niyang tumulong, Ganun naman eh, wala naman sa akin point. Ang sa akin lang, yung pagiging bastos niya nga po. Yung pagiging bastos niya, ilugar niya. Dahil aminin mo, Pipoy, kahit ganito ako nagtatanggol sa inyo at mas madalas asawa ko nagbibigay ng trabaho sa iyo. okay. Pero hindi mo inaalagaan, di ba? Bibigay ng trabaho. Pero pagkasahod, hihingi ka. Manghihingi ka. Ay, hindi ako nanghihingi yung- sa'yo. Hindi yung ano, kaya kinakancel ko nga kaagad eh. Kaya kinakancel ko nga kaagad eh. Baka saan eh. Kung baka yung tulong niya, gusto meron pang ano, meron bigay Binibigyan dapat. mo po. Meron kagad bigay. Ano salita Di ko dapat- sa'yo? Bigyan mo di- nanay di, mo. huwag niyo na akong tulungan. Ilang taon ka na ba? Ano na ako, 34 na O, ako eh. 34, paalamunin pa rin ang nanay Alam mo niya. rin ba? Akala mo lang. Nasasaktan ako kasi kapatid ko nahihirapan. Baka pala muli ka ng barangay eh. Oy! May asawa ko! Nagtatrabaho ko! Pwede ako mangingi. Tama na. Kung pwede, mangingi sa'yo eh. Magulang mo! Di naman ako Itsura ano ng sa'yo. magulang mo! Dali lang. Huwag muna kayo pareho magsasalita ha. Alam nyo, ang respeto kasi, pareho yun. Kailangan respetuhin mo rin siya, ikaw respetuhin mo rin siya. Period. Wala yan sa edad, sa totoo lang. So, ikaw naman, ang tanda mo na, 34 ka na, may trabaho ka ba? Meron po akong trabaho. Anong trabaho mo? Dangwa po ako. Ha? Nagbabantay po ako ng bulaklak. Meron ka namang ambag sa bahay sa pamilya mo. Opo. Meron naman. Okay, bakit sinasabi mo hindi totoo? Hindi totoo yan. Sarili niya lang. Yung nanay niya nagpupunta sa madre para may pagkain sila. Hindi totoo sinasabi mo. Barkada po eh. Pagka nakakakuha ng pera, barkada, pakita mo yung tattoo mo, di ba? Nakapagtrabaho ka, pinatattoo mo yan, binayaran mo. Binibigyan ko pa rin si mama. Magkano binigay mo sa mama mo? 100, isang linggo? Bakit? Okay, sandali lang ha. Una, yan ang problema pagsama-sama sa iisang bahay. Kung hindi nyo na matiis, umalis kayo. Okay? Kung hindi naman, huwag mo nang pakialaman ang buhay nila. Nangingilam yan eh. Nangingilam lagi yan eh. Wag na. Sa Makinig kanila ka nga, di sa ko akin. pinapakialam ang buhay nila eh. Kahit nakikita mong nag-aaway silang magnanay, huwag ka nang makialam. Ganun din sa kanila. Kasi ang inirereklamo mo ay dapat inirereklamo ng nanay niya. Okay, buhay na nila yon. Kung kaya ninyo na magsama-sama ng hindi nagpapakialamanan, ayan, sige. Kung hindi naman, isa sa inyo umalis na doon. Diba? Naiintindihan ko naman yung asar ni Inchang, di ba? Kasi nakatatanda siya, tumutulong yung asawa niya sa'yo, minsan ka lang mautusan, di ka mautusan. Ako, ang style ko, bahala ka sa buhay mo, Ganun na nga. period na lang. Huwag ka na magalit, kasi wala kang kontrol, wala kang karapatan.
So nakatatanda siya sa'yo. Ang feeling ko, meron naman niyang nakatagong pagmamahal din sa'yo, Pipoy. Sinisira nga kami. Dahil ikaw ay anak ng kapatid niya. Okay. Kung mayroong Governor V, siya naman Kagawad V. At alam niya kung mahal raw ni Inchang si Pipoy. O, kita mo, na parang sariling anak kasi magkadugo. Kagawad V, humarap ka na. Okay. Ano sa tingin ninyo ang punot dulo ng problema? Ay dahil nga po si Inchang, ay ganyan, mabunganga. Ay! Kakampi mo na yan, ha? Nilaglag ka. Ganun daw ang tunay na nagmamahal, makatotohanan. Mabunganga lang pero mabait. Okay. Mabait yan, dahil matagal ko na siyang kaibigan. Kaibigan, kapitbahay, at kasama sa barangay. Tingin ko naman mabait din talaga si Inchang. Kaya nga, dahil siya'y mabait, matulungin, ang nangyayari, ine-expect niya na lahat ng tao ganon. Eh, hindi ganon ito. Ayaw tumulong. O, di ba? Papabuhat ka lang, ayaw, nakakaasar. Pero kung hindi ka naaasa, na lahat ng tao'y tulad mo, mas maginhawa ang buhay mo. Tama, Nanay V? Tama. Oh, tama. Okay. O ano naman ang masasabi mo dito kay Pipoy? Si Pipoy, ano lang yan eh, mabait din naman yan. Kaya lang nga, sumasagot. Medyo wala ngang galang. Walang gala. O ano masasabi mo? Si Kuya Pipoy, nako, pupunta na yan sa second floor. Ala, doon yung second floor naman yung nakaway. Okay. Maganda yata yung siguro, hindi ka ba pwede makipag-swap? Makipag-swap, magpalit kayo ng lugar ng isa? Hindi. Hindi pwede. Kasi mas malaki yung lugar mo. At saka doon na kami sanay. Nasanay na kayo doon. Nasa akin kasi yung CR sa baba. Oo. Isang CR lang kami. Nasa akin yung CR sa baba. So, hindi nyo naman pinag-aawayan ng CR? Hindi naman kasi may sarili silang CR. May sarili naman pala. O, si Inchang, ang tiyahin ni Pipoy, pero nasaan ba ang nanay ni Pipoy? Nandito siya ngayon. Heto na siya, Priscilla, humarap ka na. Kumakawal pa. Iyak ka pa dyan. Diyan ako Bakit hindi siya makapaglakad? May sakit siya, diabetic. Diyan ako naaawa. Okay. Nung time na may Naawa sakit ka ba siya. dyan? Nung hinihika nga mama yung mo. magulang ko, di Tanungin kayo, mo kung sino di kayo nag-asikaso. umaano eh. Wala kayo. Nung time na may sakit yan, ayan si Kagawad. Kami magkapatid nag-asikaso. sa ospital. Nagdala sa ospital. Wala kang pakialam sa akin. Talaga ba? Oo. Nung hinihika, kung ano nga, eto nga. Ako, sarili ko. Pinadala ko sa ospital para mabuhay ako. Hindi Nangungupa kasi ako dati. Pabayaan natin ang nanay mo magsalita. Opo. Nahihirapan po ako sa Hindi sitwasyon ko. totoo yan. Pag nag-aaway sila, tumatahimik na lang ako. Sabi ko, ang pagpapakababa, tinataas ng Panginoon. Ang pangarap ko, tahimik na buhay kayo. Pag nagsasalita ni anak ng kapatid ko, sinasarado ko pintuan, ayokong marinig, ayokong tumanda. Gusto kong mabuhay sa sariling paraan ko. Mahirap talaga kapag may diabetes na, no? Nanay, nakakapagpatingin kayo sa doktor? Opo, regular naman po. Kaya nga lang po, sabi ko, gusto ko pang mabuhay. Panginoon, tulungan mo ako. Sarili ko, gusto ko sarili. Kaya sa sarili ko na lang, tumutulong sarili ko. Ang Panginoon na lang gumagabay sa akin. Okay. Pero nanay, nakakapag-intrega naman, nakakatulong naman yung mga anak nyo sa... Ilan na anak mo? 4. Lahat ba sila nakakatulong Isang sa'yo? nakatulong sa akin. Nakakulong anak ko na frame up sa baril ng mga pulis. Nakakulong? Opo. Ang kaso niya nasa Supreme Court. Tapos yung isa naman nasa Marilao. Ito naman nandito sa katabi. Ito na kasama ko. Yung apang-apat yung si Dalaga. Ang tulong sa akin, minsan binibigyan ako ni Dalaga ng 300, isang linggo. Ito naman, kahit 50 sandaan araw-araw, binibigyan naman niya ako. Okay. Kailangan pang sabihin sa kanila para bigyan yung... Wala nga, ang ending nito dapat wala nang pakialaman. Kahit nagagaling kayo sa mga tsahin nyo yan. Paggalang nyo lang sa akin, dahil ang Wala akong Panginoon... galit dyan. Ang galing sa Panginoon,
itataas ka ng Panginoon Pinapatay ka nga niyan eh. Wag na, tumigil ka na, kahit patayin Tumigil nila. ka Alam mo, po yan. Pipoy, ito napapansin namin lahat, ha? Pipoy! Nung hinihika nga po yan. Hindi ka titigil. Siya lang po mag-isa sa bahay kasi di pa ako nakatira. Hindi po natin maayos. Tumigil ka! Tumigil ka Alam mo, naman. Doc Camille, I think he has something. So nakikita po natin, kahit ako, hindi ko marendahan si Pipoy, kahit kayo, kahit nanay niya. Alam nyo, patitignan natin si Pipoy, ipapa-assess natin, ha? Ipapa-assess natin kasi baka tumatahol ka sa pader. Alam mo yung ganon? Sumusunto ka sa pader. Yung pala, meron talaga siyang kondisyon. Meron kang, akala mo normal. Hindi pala. Ito yung mga bagay na nadidiskubre natin sa lahat ng mga nagiging panauhin namin. Yung punot dulo ng hindi pagkakaintindihan. Baka kailangan gamutin. Tama. Diba, Nay? Kasi ginagawa ko na po sa anak ko. Siyempre, walang magmamahal sa anak ko. Ako na, nanay ako, magulang ako. Kahit anong sama ng anak ko pa rin yan. Isa pa. Kasi ganyan ako. Kapag naman po yung mahalala sa akin. Kami nang dalawa sa kwarto namin. Sabi niya, Mama, anong naramdaman mo? Kakargahin kita. Sige, kargahin mo na ako. Kinakarga niya ako. Pinaghugas niya ako ng puwet ko pagka dumudumi ako. Mabait yung anak ko na Mukha yan. namang mabait si Pipoy. Okay, Dr. Love, usapang utang na loob. Hanggang kailan dapat bayaran? Hindi ang po utang na nababayaran loob? ng utang na loob. Para mabayaran natin yan, in a way, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Kung ginawan tayo ng mabuti, huwag nating putulin doon. Tayo naman ang gumawa ng mabuti sa iba. No? Doon tayo makakabayad, quote and unquote, ng utang na loob. Dito sa kasong ito, mukhang si Princesita ay hindi niya alam na yung kanyang anak ay merong something. So, hindi natin siya masisi. Lalo ngayon, meron siyang karamdaman, di ba? Nakita ko rin yung paraan ng pagsasalita niya na kahit kaharap yung anak ay inaaway niya yung kanyang kapatid, no? Which is not very healthy, no? Hindi magandang makita ng mga anak. Kaya kay Pipoy, yung unang salihan natin kanina, hindi ako natutuwa kay Pipoy. Kasi bastos eh. Sumasagot. Nagtataas ng boses. Hindi nakikinig. Until na-realize natin, sabi ko nga, may something eh. Na-realize natin na may pagkukulang si Pipoy na dapat unawain natin at dapat ma-address natin yon, di ba? Ganun pa man, tayo na ang mag-a-adjust ngayon. Ngayon na nakita na natin ang problema, sabi nga ni ate ko ring, unawain natin siya at tingnan natin kung ano ang maitutulong natin sa kanya in terms of medication or something. Pipoy, alam ko na unawaan mo kami, no? Hindi maganda sa isang tao, lalo na sa edad mo, marunong ka makipagrelasyon sa babae, di ba? May syota ka. Hindi maganda sa isang tao, lalo sa edad mo, na sumisigaw o nagtataas ng boses sa nakatatanda. Kahit 10 years ang difference ninyo, kapatid siya ng nanay mo. So, i-control mo ang sarili mo. No? Pag-aralan mo rin. Thank you, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.